na tayo sa usapang lindol, no? Mga earthquake safety reminders, no? Para sa atin, no? Dito sa Barangay San Antonio. So syempre, tulad na nabanggit ko kanina, no? Naandyan na tayo na nakaranas ang ating mga kababayan ng malakas na paglindol sa Cebu, no? Halos almost intensity 7. Sa Davao naman, a little above, no? Intensity 7. At nakita naman po natin sa balita, sa mga footages, no? Talagang yung malakas na pag-alog. No? So talagang normal po na medyo matakot tayo. No? Normal din magkaroon tayo ng anxiety. No? At syempre, no, nakikita natin ngayon na ang tao ay mas aware, no, sa maaring maging dulot ng isang malakas na pagyanig o malakas na lindol. So siguro sa akin lamang po, no, bilang ama ng ating barangay, ang aking patuloy na pagpapaalala, no, na wag na ho tayo magkaroon ng unnecessary anxiety, no. Ang gawin po natin ngayon, no, ayan, although nakikita natin sa mga balita, no. So kuha tayo ng tips, no, at gawin natin itong pagkakataon, no, para mas lalo tayong makapaghanda, no. So yung marami ako nakuha mga messages tungkol sa go bag ng Pasig City, no. Pasensya na po. Last year pa ata yan eh, no. So this year wala pa naman pong announcement, no, kung magbibigay pa ulit, magkakaroon ba ng distribution ulit. But then again, wag ho tayong mapanghinaan ng loob, no. In our own little way, no, we can prepare our own go bag, no. Ako nga ho, hindi nakakuha ng go bag kasi wala rin ho ako sa bahay eh, nung nag-distribute po nito, no. Pero again, this shouldn't stop us, no, na para makagawa rin tayo ng ating sariling emergency bag, no, na kung saan merong flashlight, meron tayong mga emergency medicines, power banks, chargers, no. Yan naman po yung mga mahahalaga, no, konting pera, no, at nang sa ganon, kung kinakailangan talaga natin lumikas sa ating mga tahanan, ay magagawa po natin. No, so ang ilang mga reminders naman patungkol sa mga essential things, no, ay nasa emergency handbook po natin, no. In fact, we have an electronic copy na pwede nyo i-download, no. Makikita nyo sa ating website sa bsa.pasigcity.gov.ph, no. Makikita nyo po dyan ang ilan sa mga tips po natin, no, pagdating sa earthquake preparedness. Now, no, ang isa sa mga pressing issues din, no, or katanungan na natatanggap ng inyong lingkod, no, nitong mga nakaraang araw mula sa mga residente, gayon din sa ating mga property managers is saan ba ang evacuation area natin, no? So tama naman, it's a valid question. Pero ang gusto ko lang pong linawin, no, sa ating mga tagapakinig, no, at mga nanonood is malaki po ang diferensya ng evacuation gathering area and evacuation camp area, no? Yung evacuation camp area, no, yan po yung pagdadalhan sa lahat ng evacuees na wala ng bahay. No? Yung wala nang titigilan, no, dahil gumiba na ang kanilang mga bahay. No? O kaya wala na rin silang mapuntahang mga kamag-anak na pwedeng kumupkup sa kanila. No? So, yun lamang po yun. No? Pero ang pinakamahalaga sa lahat, no, yung first priority natin is yung evacuation gathering area. Meaning, no, pag lumindol, habang lumilindol, ano ang dapat natin gawin? Duck, cover, and hold. Diba? Takpan natin ang ating mga ulo. Kung meron tayong makikitang secure na lamesa na pwede tayo magstay sa ilalim habang nararanasan natin ang pagyanig. Ngayon, pag natapos na po ang pagyanig, ano po tinuturo natin sa mga drills natin? That is the time now to slowly evacuate. Hindi po tayo magtatakbuhan, no? But we will calmly. Madali sabihin eh, pero yun pa rin dapat ang isaisip natin. We should calmly evacuate. Ngayon, pag evacuate po natin, paglabas natin ng ating bahay, paglabas natin ng ating building, no, whether commercial building man yan or residential building, saan tayo dapat pumunta? No? So, yun po ang dapat nating alamin, yung ating gathering area. No? Lalo na kung napapabilang kayo sa isang malaking building, syempre yung property manager, yan ang mag-gather sa inyo. No? Para kayo ay ma-inventaryo, no?
Pag kayo ay na-inventaryo at naandyan kayo lahat, no, meron ba ma-check ba kung merong naiwan sa loob ng building, meron ba naging biktima, no? So i-save naman yun, i-rescue naman yun, no, hanggang sa fully ma-inventory na lahat ng mga dwellers, no, nung building na iyon. Now, once the inventory has been done, no, syempre, ang gagawin ngayon ng property manager, no, is to check the structure, the building, kung ito'y safe pang balikan. Meaning, wala yung mga crack, no, walang gumiba na floor. No. So, in the event, no, na safe ang building, na-declare niyang safe dahil wala naman siyang nakitang damages, then, pwede na pong bumalik, no, sa kanilang mga condo units, no, sa kanilang mga office units. Pero pag nakita na may damage, then that's the time na okay, may options, no? Whether uuwi sa kanilang permanenteng bahay, pupunta sa mga kaanak, or kung wala na talaga mapuntahan, then that's the time na ang mga evacuees ay dadalhin na po sa evacuation camp area. Meaning, doon ho kayo matutulog, doon ho kayo maninirahan for the next couple of days, no? Hanggang sa mag-normalize ang situation. Yan po ang isang natutunan ko sa experience natin with Cebu and Davao. Kahit yung mga nakausap ko po na mga LGU leaders din doon, no? Syempre nagtatanong din tayo how did they handle it, no? Kaya nga ang panawagan nila ngayon is secure your homes, no? Secure your buildings, no? Take the structural integrity test for your buildings, no? Required na yan ng Pasig City building official. Nang sa ganun ay malaman natin kung structurally sound ang ating mga tahanan, ang ating mga opisina, no, ang ating mga yung istruktura po natin, no. Dahil pag alam po natin na structurally sound siya and it can withstand a strong earthquake, no, kahit mag-evacuate tayo, alam natin na pwede nating balikan ang mga istruktura po tulad nito, no. Now, once we secure our homes, no, hindi na natin kailangan pumunta sa evacuation camp area at makigulo pa tayo dun sa mga tent cities, no, na itatayo ng ating pamahalaan. Syempre sa atin dito, ano ba yung mga possible evacuation camp areas, no? Na-discuss na rin natin to sa ating mga earthquake drills, no, dito sa ating barangay, no. Of course, yan yung andito ang Unilab area, no, ang Metro Walk, ang ADB, no, yung Asian Development Bank, yung side na yan, walang high structures dyan. Siyempre, yung Metro Walk and yung Meralco compound and yung Ultra compound as well. But then again, no, hindi rin natin alam, no, sa panahon ng mangyari, no, ang isang malakas na lindol, kung if all of these areas will also be able to accommodate all who are victims, no, or yung maaapektuhan ng malakas na paglindol. So, I guess, pag nangyari man ang oras na yon, of course, naandyan naman ang ating pamahalaan, no, hindi lamang ang barangay, ang city, kundi ang national government upang magtulong-tulong na para mabigyan ng pagtugon, no, kung ano man ang ating magiging experience, no, kung mangyari man iyon, no. Pero sa akin, no, ang akin lamang po, no, what's important is tayo po ay patuloy na maging handa, no. Nakakatuwa ang ating evacuation drills, no, since nag-start ang January 2025, no, we've had a total of 85 no earthquake drills already, no, na na-conduct dito sa Barangay San Antonio, and there's still more to come, no. Ewan ko, after itong mga paglindol, marami rin ho talaga ang sumulat po sa atin, no, na andun na po yung willingness pa lalo, no, na hindi lang dahil sa kailangan nila sa kanilang permit, no, sa kanilang business permits, pero ngayon siguro is if there's one good thing, no, na nangyari dahil sa mga paglindol na naranasan sa ating bansa is nabuhay muli, no, yung interest at yung resilience ng ating mga kababayan. So again, ang mga kabarangay, tayo ang Barangay San Antonio ay patuloy sa ating adhikain, no, para sa disaster preparedness dito sa ating barangay, no. Makakaasa po kayo sa ating patuloy na pakikipagtulungan at pakikipag-ugnayan para mas maging handa ang Barangay San Antonio.
So again, sa ating mga kabarangay, ang aking patuloy na pag-anyaya po sa inyong lahat to please like and follow our official Facebook pages. Please subscribe to our YouTube channel. Please join our Viber community group. And please do regularly visit our official website, sanantonio.pasigcity.gov.ph, para lagi po tayong updated sa mga kaganapan dito sa ating barangay, no? Of course, lalo na yan, no? Alam ko sinusubaybayan niyo po ang ating mga anunsyo, no? Lalo-lalo na patungkol sa disaster preparedness. So again, ang aking pagpapasalamat po sa ating mga katuwang sa pagseserbisyo, ang ating mga mahal na barangay employees, na barangay council, the SK Council, our social media team. Maraming salamat for keeping us informed. Of course, sa ating mga benefactors, donors, collaborators, no, yung mga partners in service natin. Maraming salamat po sa inyo. And of course, sa ating mga mahal na constituents, mga netizens natin, mga kabarangay natin, no, maraming salamat sa inyong patuloy na tiwala at suporta, no? Again, maraming salamat sa mga feedback ninyo, no, pagdating sa ating pagseserbisyo. So again, ang aking muling pagpapasalamat sa inyong lahat, sa inyong pakikinig, and rest assured that BSA will continue to do its best upang iatid po ang tunay na service with a smile para po sa ating mga kabarangay. So again, patuloy lamang po tayong magdasal. Again, God is good. Tayo naman, syempre, no, patuloy lamang po natin gawin ang ating role. No? Syempre, meron din tayong bahagi dyan. No? May ambag din tayo para sa ating kaligtasan. So sa ating mga kabarangay, mag-ingat po tayo lagi. Stay safe always. And may God bless us all. Thank you.